Di lang ako isang full-time mom, isa rin akong chef cook, charis. Reality check tayo mga mi. Ganito na talaga yung nagawain natin sa buhay. So mga mi, for today's video ay magluluto nga tayo ng bihon. Yes mga mi, hindi naman ako naboboard, kundi kailangan ko lang talagang magluto para sa food to share ng mga bagets. Bilang isang nanay, dapat hindi lang tayo magaling sa pagpapalaki ng mga bagets, paglilinis ng bahay, pag-aasikaso sa mga pangangailangan nila. Kailangan din natin galingan sa pagluluto, charis. Going back nga dito sa niluluto ko mga mi, ito talaga yung style ko sa pagluluto ng bihon. Nigisa ko talaga yung mga gulay. Hindi ko lang alam kung ganito din ba ang proseso nyo. Basta ako, ganito ang ginagawa ko. Wala lang, trip ko lang naman. Charot. Joke mga mi, ganito na talaga ang pagluluto ko ng bihon. Ang ginigisa ko nga yung mga gulay pero hinahaf ko lang naman. Mas nahihirapan kasi ako kung isasabay ko pa ito sa paglagak ng bihon. Tulad ng nakikita nyo, maliit kasi yung lutuan namin. Charis. Ayun na nga mga mi, ang una ko talagang ginisa ay yung sibuyas, saka na nga yung bawang. Kung itatanong nyo kung ano bang dapat ang unahin na igisa, kung bawang ba o sibuyas. Naku mga mi, ang sagot ko dyan sa inyo, unahin natin yung sarili natin. Mayo marimar. Going back nga dito sa niluluto ko, ayan na nga, gisa-gisa lang naman ang gagawin natin dito. Ginamit ko nga pala dito ay yung chicken. Naman kasing available na pork ang mama nyo. At saka, naghalo na din tayo ng atay ng manok kasi hindi masarap talaga yung bihon kung walang atay. Koday. Ang sabi ko mga mi, madali lang talagang magluto ng bihon. Sarapan mo na lang talaga yung timpla, yun lang. Na nga, at sa mga oras na yan, ako maglalagay talaga ako ng oyster sauce. Konti lang naman. Dagdag lasa din yan mga mi. Mga oras na yan mga mi, ako mabilisang luto na tong ginagawa ko dahil nga may shooting ang mama nyo. Charis. Lang naman yun, mi. Talagang busy lang ako for today's video. Ayan na nga, nilagyan ko na nga siya ng toyo. Para ka lang din naman nagluluto niya ng adobo. Charis. Ayan na nga, at pinakuluan ko lang para lumambot. At binudburan ko lang naman yan ng durog na paminta. Medyo marami din yung bihon na iluluto ng mama siyang nyo. Alam nyo na, 3 ang bagets natin. So, ibig sabihin, 3 silang magsishare niyan. Nilagyan ko na nga pala ng tubig yan at pakukuluin na lang natin mga mi. At nga pala, kung napansin nyo, abay nilagyan ko din yan ng chicken cubes. Mga mi, naglalagay talaga ako ng chicken cubes dyan. Para mas malasa talaga yung bihon natin. Tapos ay inilunod ko na nga yung bihon. Wala na tayong gagawin dyan mga mi, kundi hahalu-haluin lang natin silang lahat. Huwag nyo na akong i-bash ha. Talagang ganito lang talaga akong magluto mga mi. Kanya tayong paraan kung saan tayo nasasarapan. Charot. Ako talaga nagluluto ng bihon mga mi. Ako gustong gusto ko talaga yung maraming gulay. Hindi ako nasasarapan sa bihon mga mi kung kukunti lang yung gulay. Kaya pag nagbibihon talaga ako mga mi, itinutodo ko talaga yung mga gulay dyan. Hindi ko talaga tinitipid yung bihon ko ng gulay. Kaya ayan. Ito na kasi yung bihon, kaya nga lagay ko na rin yung mga gulay dyan mga mi. Nakikita nyo naman, sobrang dami. Yan din sa mga rason kung bakit ko dinadamihan na itong gulay mga mi. Para walang kawala yung mga bagets ko. Choice talaga sila, kundi kakain lang talaga ng gulay, charis. Kaya na nga, yung first batch nga ng gulay, hinalo-halo ko lang at idinagdag ko naman yung sobra. Kailangan lang talagang mamix siya lahat mga mi. Kita nyo naman kung gaano kaganda at gaano kasarap tingnan. Tapos ko na nga siyang maluto mga mi, pinahinga ko na lang muna yung bihon ng mga 10 minutes, saka ko siya isinalin dito sa lalagyan namin. Meron na talaga ako mga lalagyan ng mga ganito mga mi para sa bihon, spaghetti. Dahil nung panahon ng pandemic mga mi, may mga gamit talaga akong mga ganito. Yun na, rumarakit din ang mama nyo. Nagdi-deliver din ako ng mga pagkain. Ano-ano na lang yung pinagtitinda ko noon. Pag isa ka na talagang nanay, kailangan mo din magdiskarte. Pingback nga dito, ayan na nga. Sa wakas natapos na din yung pagluluto ko at nire-ready ko na lang. Kasabay ko na itong ihahatid sa school kasama si Bunso. Syempre mga mi, hindi pwedeng hindi ko lalagyan niya ng pangalan. Yes mga mi, naglalagay talaga ako ng pangalan at wala lang din naman at trip ko lang, charis. Tapos ko nang ma-ready ito lahat mga mi, maliligo na din kami ni Bunso dahil ihahatid ko na din siya sa school. Kailangan fresh tayo mag-deliver ng mga food to share mga mi. Nakakahiya namang pupunta tayo sa loob ng school tapos Hagardo Versosa ang beauty. Alam ko naman na makaka-relate kayo nito, lalo na't isa ka na ring nanay. Alam ko din naman na may kanya-kanya tayong pamamaraan at diskarte kung paano natin maitatawid yung pang-araw-araw nating buhay. Ako naman si Mama Siyang bilang isang content creator. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo at ibahagi yung buhay ko bilang isang nanay. Kung itatanong nyo kung hindi ba ako nahihirapan sa pagpapalaki ng 3 bagets, kung mga mi, nahihirapan din naman ako. Dumating din sa point na napapagod din ako minsan. May mga personal problem din naman tayo na kailangan tayo lang ang nakakaalam. Pero dahil personal nga yun, kaya secret na lang yun mga mi. Yung tatandaan, laban lang sa buhay kahit wala tayong kaaway.